Sa bawat selebrasyon, may mga alaala tayong gustong tumagal at ngayon, mas pinadadali na yan dahil sa trending na instant keepsakes business na patok sa mga parties at special occasions. Panoorin po natin ito. Pag-usapan natin yung naging journey nyo pagdating sa pagdinegosyo. You both are full-time employees and then you ventured into business. Paano nangyari yun? Kwento mo, Miss Eden. Nag-start kami po dahil na-scam kami. So, nag-isip kami ng way para mabawi yung pera. 2017 po, nag-manual stamping na kami ng mga leathers. So, nung nakita namin yung live stamping na ano na siya, heat press, so sabi namin, why not try din natin? Tapos mag-cater kami ma'am ng mga events. Doon nag-start ma'am yung live stamping. Tapos nanganak na siya ng mga other services. Nag-try na rin kami ng perfume bar. Tapos po yung mga, yung design your own tote bag and pouch. Tapos po, yun po, yung pinakain namin ngayon ma'am, yung charm bar. Why did you take risk of entering in a business whereas empleyado na kayo, you have regular jobs, you have regular income. So what made you decide to shift? Actually, ma'am, sa amin dalawa, ako pa lang yung nagre-resign. Siya, full-time work pa din. Sabi ko, kung hindi ko naman susubukan, hindi ko rin malalaman. Kasi dito, ma'am, sa business, kailangan talaga tutok ka, hands-on. Kaya sabi ko, sige, isusugal ko na. Nung pinropose niya yung idea na ba't di tayo mag-try ng mga events, pumayag na ako. Then from there on, nag-snowball na to something greater na di namin na-expect. Tulad nga na ROI na yung aming investments, ang bilis na ROI. So nagpapasalamat kami. So yun nga po, kaya kami nag-venture na is mainly for financial independence. Pero syempre, jumping into pagninegosyo, it's not always happy. Syempre, may mga ups and downs yan. For a while, maraming naglabas din ng mga stamping na mga ibang suppliers din na for a while inisip namin, parang mas maganda yun sa kanila. So para bang hanggang dito na lang ba kami? Nandun yung challenges talaga, pero we persevere. Nag-isip din kami, nag-innovate din kami ng mga ideas para to overcome those challenges. You gave up your corporate job, your career, in exchange of doing this business. Any lessons na natutunan mo that you would like to share? Hindi siya madali, pero kailangan mo siyang i-embrace. Kasi nandito ka na eh. Kumbaga, kailangan mong panindigan yung mga decisions mo. So, eventually naman, si Lord, ipaprovide niya talaga yung mga kailangan ng mga clients. Talagang sa kanya yung provision. Bakit importanteng magnegosyo ang bawat mamamayang Pilipino? Yung aming pursuit of financial freedom. Sa ngayon kasi, pag ang idea is pag pareho kayo nagtatrabaho, parang hindi na sapat eh. So, para ma-achieve namin yung mga dreams namin at yung mga goals namin in life, nag-pursue kami ng negosyo para to attain them at our own pace. Hindi magbabago ang buhay mo until you step out of your comfort zone. Yan pong mindset ng business owners na sina Albert at Edel Silvala. Magkita-kita po tayo next episode sa panibagong business story na ihahatid namin sa inyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!